Hello po mga kaengkwentro. Ako po si Pinong, 43 years old, isang construction worker na tubong Tarlac. Simple lang ang buhay namin mga kaengkwentro. Wala kaming magagarang gamit sa bahay, subalit masasabi kong hindi naman kami nabibilang sa mga maralitang pamilya ng aming lugar. Ang aking asawa ay nagtitinda ng mga ani naming gulay mula sa aming bakuran habang katukatulong niya ang 3 naming anak. Lahat sila ay nakakapag-aral. Nakakakain din kami ng sapat sa isang araw. Paminsan-minsan nakakapasyal din kami sa bayan upang magliwaliw. Simple lamang ang aming pamumuhay subalit masaya naman kami. Dahil isa akong construction worker, may mga pagkakataong tuwing linggo lamang ako nakakauwi sa kanila. Magkaganon man, proud ako sa mga anak ko. Lahat sila ay masisipag mag-aral at hindi nag-aatubiling tumulong sa aming mag-asawa sa pagpapaunlad ng aming kabuhayan. Alam ninyo mga anak, napakaswerte ko talaga sa inyong 3. Inggit na inggit ang mga kumpare ko kapag ikinukwento ko sa kanila kung gaano kayo kagaling sa eskwela at kung paano ninyo tinutulungan ang nanay ninyo sa pagtitinda. Minsan nga iniisip ko na parang hindi ako karapat-dapat maging tatay ninyo dahil isa lamang akong hamak na construction worker. Naku tayo, huwag niyo naman pong sabihin yan. Putol ng aking panganay. Kung hindi po dahil sa inyo, walang mga gusali, establishmento o mga tulay na magagawa. Importante po ang trabaho nyo. Oo nga naman po, Itay. Sabi naman ng bunso ko, mabait po kayo at hindi kayo namamalo. Ganon. So, hindi pala ako mabait kasi namamalo ako. Kunwari namang nagtatampo ang aking asawa dahilan upang tumayo ang aking bunso upang yakapin siya. Hindi naman po sa ganun, Nay. Paring Pinong, nandyan ka ba? Naputol ang masaya naming hapunan nang marinig ang tinig na iyon mula sa labas. Dali-dali akong tumayo upang tingnan ko kung kanino nagmumula ang tinig na iyon. Oh, paring Paeng, ikaw pala. Halika't saluhan mo muna kami sa pagkain. Naku pare, hindi na. Sagot naman ni Paeng. Naparito lang ako para itanong kung may ginagawa ka bang project sa kasalukuyan. Katatapos lang ng building na ginagawa namin sa kabilang bayan. Bakit mo nga pala naitanong? Naku, sakto palang punta ko. Nangangailangan kasi ako ng mason. Yung pamangkin ko kasi, na-aksidente kaya nagkulang kami sa tao. Baka ibigay sa iba yung project pag sinabi namin na bigla kaming nalagasan ng tao. Alam mo naman dito sa atin, uso ang sulutan sa trabaho. Ganun ba? Oo naman, trabaho yan kaya hindi ko tatanggihan. Mabilis kong tugon. Saan ba tayo gagawa at kailan tayo magsisimula? Dun sa Pampang Elementary School, dyan sa kabilang barangay. Wika naman ni paring Paeng. Kung okay ka na, pwede na tayong magsimula sa Martes. Medyo nagmamadali kasi yung principal dahil hinahabol nila yung foundation day. Bali yung kantin kasi ang i-renovate natin dahil may kalumaan na. Pumunta ka na lang sa eskwelahan ng alas 7. Doon na lang tayo magkita-kita ng mga kasama natin. Sige. Salamat ulit pare Iyon lamang at nagpaalam na si paring Paeng. Natuwa naman ang aking asawa dahil malapit lang ang bago naming project mula sa aming tahanan. Hindi ko na kinakailangan pang mag-board at makakauwi rin ako sa kanila tuwing gabi upang magpalipas ng buong araw. At sumapit na nga ang itinakdang oras. Kagaya ng napagkasunduan, nagkita kami ni paring Paeng sa harap ng eskwelahan kasama ang iba pa naming makakasama. Bali 6 kaming lahat nagagawa ng kantin doon sa paaralan. Kaagad na kaming nagsimula. Kung tutusin, kaya naman namin ang gawain ng 3 tao lamang. Subalit dahil may deadline ng paggawa, kinakailangan nilang mag-hire ng dagdag na tao para madali itong matapos. Sa loob ng 1 linggo, halos napangalahati na namin ang mga gawain kaya naman tuwang-tuwa ang principal sa amin. Lunes noon nang makatanggap ng tawag ang aking asawa. Pumanaw na kasi ang nakatatanda ninyang kapatid
dahilan upang mauwi sila ng probinsya ng biglaan. Dahil walang titingin sa aming mga anak, napagpasyahan na niyang isama ang mga ito sa kanyang pag-uwi. 3 araw niyang ipinagpaalam ang mga bata sa kanilang mga guro. Mabuti na lamang, mababait ang mga ito. Walang pag-aalinlangan silang pumayag kapalit ng pangakong magme-makeup class ang mga anak ko pagbalik ng mga ito. Mahal, sigurado ka bang okay ka lang? Pwede namang sa libing na lang ako magpunta. Naku, ano ka ba naman, Digna? Wika ko habang hinahawakan ng kanyang kamay. Kapatid mo ang namatay. Kailangan ka nila mamangat pa pang doon. Ayos lamang ako dito. Sa site na lang ako matutulog para hindi na ako magpapabalik-balik pa sa bahay. Magbabaon na lamang ako ng ilang mga gamit. Pibanyo naman doon tsaka paliguan. Kahit saan naman makakagawa ako ng higaan para makatulog. Parang hindi mo naman ako kilala. O siya, sige na nga. Aalis na kami ng mga bata. Mga anak, hali kayo. Magpaalam na kayo sa tatay ninyo at baka mahuli na tayo sa biyahe. Apa, inay! Nagsilapitan naman ang mga anak ko at isa-isang humalik sa aking pisngi. Inihatid ko muna ang mag-iina ko sa sakayan bago ako pumasok sa site. Mamilis lumipas ang oras. Saktong 5:00 ng hapon nang iniligpit na namin ang aming mga gamit upang makapagpahinga na kami. Oh, paring Pinong, sumabay ka na sa amin. Sa Santa Barbara din naman ang daan namin. Halika na't sumakay ka na nang di ka na mamasahe. Naku pare, hindi na. Tanggi ko. Wala si Mrs. sa bahay. Umuwi sa lamay ng kapatid sa probinsya. Sa Biyernes pa ang uwi nila ng mga anak ko. Ah, ganun ba? I-condolence na lang sa esmi mo. Wika naman ni Abel. Saan ka ba magpapalipas ng gabi niyan kung hindi ka uuwi? Ah, baka dito na lang sa loob ng eskwelahan. Dito ka magpapagabi? Nagkatinginan sina paring Abel at paring Chito sa sinabi ko. Aba pare, sigurado ka ba dyan? Ha? Oo naman. Sus, natatawa kong sabi. Subalit ni bakas ng ngiti ay hindi ko nabanaagan sa kanilang mga mukha. Bakit? Ano bang problema? Wala naman. Hinihimas pa ni Abel ang kanyang batok habang alanganing nakatingin sa akin. Meron kasing usap-usapan dito na may nagpapakita daw sa eskwelahan paggabi. Nagpapakita ang ano? Di mga ligaw na kaluluwa, ikaw talaga. Bulong naman ni Abel. Naku, hindi totoo yan mga pre. Mas takot akong magutom at hindi makabahid ng utang. Natatawa kong wika. Hindi na rin nagtagal ang dalawa at kaagad na rin umalis. Kaunting ilaw lamang ang mababanaag sa paaralan. Mga poste lamang sa sulok ang nagbibigay liwanag sa kabuuan ng lugar. Pumwesto na ako sa harap ng klinik sa kanang bahagi ng kantin kung saan kami gumagawa. May 2 puno kasi ng atswete sa gilid nito kung saan ko itinali ang aking duyan na magsisilbi kong higaan. Multo! Sus! 2019 na ngayon no? Hindi na uso yun. Bulong ka sa sarili habang naghahanda ako sa pagtulog. Hindi kasi talaga ako naniniwala sa mga multo, aswang. Sa Maynila kasi ako pinanganak at lumaki hanggang sa lumipat kami ng Tarlac noong 16 na taong gulang ako. Para sa akin, mga katahang isip lamang sila na ginawa para sa mga bata upang takutin silang lumabas sa gabi. Para makatulog, ipinlink ko na ang MP3 music sa aking cellphone upang makinig ng favorite kong banda noong 90s, ang April Boys. Mabilis naman akong dinalaw ng antok habang nakikinig sa mga musika nilang idinlangon ko sa cellphone ko na palagi kong pinapakinggan. Unti-unti, nawala ang kamalayan ko sa paligid, hudyat na dinadalaw na ako ng antok. Subalit na puto lang aking pagkakahimbing nang may marinig akong ingay. Hindi ko ito lubos na maintindihan. Wari ko pa'y ibang lengguwahe ang bulong na iyon. Ave Maria lamang ang aking naintindihan. Paulit-ulit ang usal nito habang sinasamahan ng ingay ng kadena na animoy kumikiskis sa sementadong daan ng paaralan. Papalapit na ng palapit ang misteryosong tinig dahilan upang mapamulat ako ng mga mata. Ave Maria.
Kinusot-kusot ko pa ang aking mga mata bago tuluyang bumangon sa duyan. Nang idako ko ang aking paningin sa dako na pinagmumulan ng tinig, halos mawalan ako ng ulirat sa aking nakita. Kitang-kita ko ang isang imaheng pugot. Nakadamit siya ng kulay itim habang may kadena ang dugo ang leeg, kamay at kanyang mga paa. Hila-hila nitong isang bolang bakal at dahang-dahang umuusad. Sa likod niya ay dalawang paring may kulay brown na abito habang hawak ang mga Biblia at siyang umuusal na dasal na aking narinig mula kanina. Ave Maria. Ramdam na ramdam ko ang pagtaas ng lahat ng buhok sa aking katawan. Gustuhin ko mang tumakbo ay tila napako na ako sa aking kinatatayuan. Marahan ang naging paglakad nila kaya naman naging matagal ang kanilang pagpapakita sa akin. Panay ang lunok ko sa aking laway habang nananalangin na sana ay hindi magawi ang kanilang paningin sa aking kinatatayuan. Ilang segundo pa at narating na nila ang entrada ng paaralan. Kung paano sila biglang sumulpot sa aking harapan, ganun din sila kabilis naglaho sa aking paningin. Abot-abot ang pasasalamat ko na natapos na ang kanilang aparisyon. Hindi na ako nakatulog pa buong gabi at nakinig na lamang sa mga kantang pansimbahan na ipinlay ko sa YouTube ng aking cellphone hanggang sa sumikat na nga ang araw. Kinaumagahan, kaagad kong naikwento kina Abel at Chito ang aking naging karanasan noong nagdaang gabi. Hindi na sila nagulat sa aking ikinuwento. Ang sabi-sabi kasi pare, dating himpilan ng Kastila ang pinagtayuan ng paaralan na ito. Maraming Pilipinong pari noong unang panahon ng pinarusahan dito. Sila daw yung mga tumulong sa revolusyon. Baka isa sa mga napatay na pari yung kaluluwang pugot na nakita mo kagabi. Paliwanag ni Chito. May sense naman ang sinabi niya sapagkat patid ko ang kasaysayan ng aming lugar. Naririnig ko na ang mga kwento-kwentong kababalaghan tungkol sa mga paring iyon. Subalit hindi ko naman akalain na mangyayari ito mismo sa akin. Kaya naman ng mga sumunod na araw, napagpasyahan ko na lamang na umuwi sa aming bahay upang doon magpalipas ng gabi. Hindi na ako muli pang nagpaumaga sa paaralang iyon. Di bali na akong tawaging duwag at kantsawan ng mga kasama ko. Hindi na ako nagpagabi sa lugar na iyon hanggang matapos ang aming project. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento. Hanggang dito na lamang po at more power sa inyong YouTube channel. Kung nais ninyong magbahagi ng inyong hindi makakalimutang engkwentro tungkol sa mundo ng kababalaghan at katatakutan, mag-email lamang kayo sa encuentropcs@gmail.com. Ang mapipiling kwento ay mapi-feature sa aming susunod na video at mananalo ng kaukulang premyo. Huwag rin kalimutang mag-like, share at subscribe sa aming YouTube channel para sa mas marami pang engkwentrong kilabot at hilakbot.